Habang naghahanap ng lilim ang mga Pilipino sa nakakapasong init, isa-isang pinuputol ang mga punong dapat sanay na sisilungan natin. At ang mas nakakagulat, the Department of Environment and Natural Resources allowed the mass cutting of trees on Quirino Avenue. Let's sort it. Nadismaya ang publiko nang mabalita ang mahigit 600 na puno sa naturang kalye. Kabilang ang isang 50-year-old na Nara tree ang kinailangang isakripisyo para sa SALEX or Southern Access Link Expressway na proyekto ng San Miguel Corporation at ng gobyerno. Ni hindi man lang nakapalag ang ilang environmental group advocates o kahit sino sa publiko para harangin ang pagkitil sa mga puno. Sa isang iglap, nagising na lang ang lahat. Wala na sila. Giit ng mga otoridad, mayroon daw itong Certificate of No Objection or CNO mula sa lokal na pamahalaan. Ang CNO na ito ang nagsisilbing go signal na nagsasabing walang umaangal sa komunidad. Totoo man yan o hindi, mas malalang baha ang nagbabadya sa bahaging ito ng Maynila at nakabawas pa nga sa nauubos ng green spaces sa Metro Manila. Sa tindi pa ng init ngayon, ang pagkawala ng mga punong ito ay bawas proteksyon ng mga nagagawi doon laban sa nakakapasong init. Depensa rin ng DENR, dumaan ito sa evaluation at ang pagpayag ng ahensya ay may legal na basihan. Kapalit ng mga pinutol na puno ang mahigit 50,000 seedlings na dapat umanong itanim sa Maynila. Talaga kayang magagawa yan? Concern naman ng iba, dekada pa bago maramdaman ang environmental benefits kung maitatanim nga ang libu-libong seedlings. Sa mga mauunlad na bansa tulad ng Japan, hindi agad chainsaw ang sagot. Ginagawa nila ang earth balling or tree transplantation papunta sa bagong pagtataniman para masigurong mabubuhay ang puno. Sa Europe at Singapore, ginagawa nilang bahagi ng disenyo ang kalikasan, meaning the infrastructure is around the trees, not over them. Sa South Korea naman at iba pang parte ng Europe ay may urban rewilding o kabaligtaran ng pagtapas sa green spaces. Binubuwag ang infrastructure para makagawa ng public parks. Dapat nating itanong, paano pa binabalanse ng pamahalaan ang pangangalaga sa kalikasan at ang pagpapatayo ng mga modernong infrastruktura? Ang mga ganitong permit ay umaayon ba sa pangmatagalang mandato ng ahensya na protektahan ang ating kapaligiran? Kung ang national tree natin na nasa kalagayan pang endangered ay hindi kayang maprotektahan ng dapat sana ay promoprotekta dito, paano na lang ang likas na yaman natin? Isang simbolikong pambabastos sa ating inang kalikasan kapalit ng kaunlaran.